Isang mapagpalang gabi po, mga kapuso ko. Ako si Clara, ang inyong tapat na tagapakinig at tagapaghatid ng mga kwentong babasag sa inyong puso pero bubuin kayo sa huli. Sabi nila, ang pinakamabigat na tanikala ay hindi bakal, kundi ang utang na loob na pilit mong binabayaran ng buong buhay. Paano kung ang pagpapakaalipin mo sa utang ay siyang maging daan mo sa pag-ibig? Ngayong gabi, bubuksan natin ang isang kwento kung saan ang bawal na pag-ibig ay nagsimula sa isang kontrata, isang selyo ng pagpapakasakit. Kabanata 1. Ang hatol at ang kontrata, isa kang magnanakaw, isang traidor. Galing iyon sa bibig ni Isabel Montenegro. Ang boses niyang matinis, humiwa sa katahimikan ng malaking bahay ng mga sandegas. Nag-init ang pisngi ni Liana. Naramdaman niya ang dagsa ng dugo sa kanyang ulo. Pero nanatili siyang nakatayo. Hindi siya umalma dahil sa dulo, alam niya, wala siyang laban. Isang linggo pa lang siya bilang kompanyon ni Maya. Gamit ang lapis at papel, nagsisimula pa lang siyang buuin ang mga pira-pirasong salita ng bata. Pero ngayon, isang linggo lang at tinawag na siyang kriminal. Walang hiya ka, Liana! Inihagis ni Isabel ang 3 coloring books sa marmol na sahig. Sabi mo, teacher ka, pero sa totoo, isa ka lang praktikal na magnanakaw. Napayo ko si Liana. Ang coloring books na yon, ang mga tanging ebidensya ng tahimik niyang pagtitiyaga sa bata. Ngayon, ginagamit na panira. Magnanakaw, naalala niya ang sarili, ang pagbawas sa sariling allowance para lang may pandagdag sa gamot ni Elisa, ang pagtulak sa sarili na maging masaya kahit hindi niya gusto ang trabaho, lahat para lang sa pamilya. At ngayon siya pa ang tatawaging magnanakaw ng isang babaeng nabubuhay sa lahat ng luho. Sapat na, Isabel, ang boses ni Rico, hindi matigas, hindi galit, malamig tulad ng hangin sa malaking living room. Pumasok siya, nakasuot ng pang-opisina, ang kanyang tingin parang pinaghalong pagkadismaya at pag-iingat. Isang linggo, at sa loob ng isang linggo, may kinuha ka na agad sa bahay ko. Mga drawing ni Maya na may nakagat ni Liana ang kanyang labi. Drawing ni Maya? Seryoso ba sila? Ang mga drawing lang na iyon, ang tanging panangga niya laban sa pagkadismaya sa bahay na iyon. Rico, kailangan siyang ipabarangay. O di kaya, sa pulis na. Sigaw ni Isabel, para matuto. Hindi pwedeng ganyan lang, tapos ipagpatuloy niya ang trabaho niya, lalo na't ikakasal na tayo. Narinig ni Liana ang katagang iyon, ikakasal na tayo. Parang pinitik ng isang rubber band ang kanyang puso. Hindi na lang siya ang nasasaktan, pati na rin ang pag-asa niyang magkaroon ng payapa na trabaho. Hindi na kailangan ng pulis, Isabel. Tumingin si Rico kay Liana. Ang tingin niya ay hindi nagtatanong, kundi nagdedesisyon. May mas praktikal na paraan. Lumapit si Rico sa glass table. May inilabas siyang isang folder. Kulay asul. Ito ang kontrata. Ito ang kasunduan. Ibinato niya ang folder sa harap ni Liana. Pipirmahan mo ito. Aalisin ko ang kaso laban sa'yo. At bukod pa riyan, tumingin si Rico sa mata ni Liana. Sasagutin ko ang buong medical expenses ni Elisa. Lahat. Nanlaki ang mga mata ni Liana. Para siyang binato ng bato at binigyan ng ginto sa isang iglap. Ano? Huwag kang mag-alala, Liana. Ang tinig ni Rico ay ngayon ay mas malambot, ngunit mas nakakatakot. Hindi mo kailangang maging magnanakaw. Ang tanging utang mo ay ang manahimik. Tatanggapin mo ang posisyon bilang special guardian ni Maya hanggang sa maging stable ang kumpanya. Mananatili ka sa bahay na ito, hindi ka aalis at wala kang ipagsasabi sa labas. Nagtaas ng kilay si Isabel. Parang di lang yan, Rico. Parang binabayaran mo lang siya para manahimik. Iyan ang totoo, sabi ni Rico. Binabayaran ko siya para makulong sa utang na loob niya sa akin. Ang presyo ay ang kaligtasan ng kapatid niya. Naramdaman ni Liana ang bigat ng kabawat salita. Hindi na ito trabaho, kundi kulungan, isang seldang ginawa sa loob ng isang mansyon. Pero si Elisa, ang tanging buhay niya. Yumuko si Liana. Kinuha niya ang ballpen, ang kamay niya, nanginginig. Pirmahan mo na, Liana, bulong ni Isabel. May ngiti sa labi, isang matalim na tunog ang umalingaw-ngaw sa living room. Ang tunog ng pluma na bumaba sa kontrata. Liana Reyes, nag-aalay ng sarili para sa kaligtasan ng kapatid. Good, isa kang babaeng may hiya, sabi ni Rico at inalis ang folder. Walang ekspresyon. Ngayon, umakyat ka na, magpatuloy ka sa trabaho mo at kalimutan mo na ang nangyari ngayon. Habang paakyat si Liana sa hagdan, narinig niya ang boses ni Rico na kausap si Isabel. Okay na yan, Isabel. Handa na ako sa deal natin bukas. Ang siningil ko lang sa kanya ay ang tahimik niyang pagiging anino. Napatigil si Liana sa hagdan. Anino. Hindi lang siya kompanyon ni Maya. Hindi lang siya guardian. Isa lang siyang anino. Isang aninong nabubuhay sa ilalim ng utang na loob. Lumingon siya sa ibabas. Nakita niya si Rico at Isabel na naghahawak kamay, nag-uusap tungkol sa negosyo. Pagtingin niya sa bintana, nakita niya si Maya, nakaupo sa kanyang swing sa hardin. Tahimik,
may lapis at papel. Nagsimulang maglakad si Liana papunta sa silid ni Maya. Kailangan niyang maging matatag. Para na kay Elisa, para sa utang na tinanggap niya. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Maya. May bago itong drawing, isang larawan ng isang babaeng nakatayo sa ilalim ng chains. Pero sa tabi ng chains na yon, may maliit na dilaw na bulaklak. Tumingin si Maya kay Liana. Ang mga mata niya ay malalim. Si Liana, prisoner! Bulong ni Maya. Biglang nanindig ang balahibo ni Liana. Sino ang nagturo sa kanya ng salitang iyon? At bakit alam ni Maya? Pinulot ni Liana ang drawing. Sa likod may nakasulat na, "Huwag mo siyang kakausapin. Secret natin yan, Liana." Ang papel sa kamay ni Liana ay nanlamig. "Huwag mo siyang kakausapin. Secret natin yan, Liana." Ang sulat kamay, hindi yun kay Maya. Masyadong matanda, masyadong perpekto. "Maya, sinong nagsulat dito?" Tanong ni Liana, mahina. Tinuro lang ni Maya ang isang sulok ng silid kung saan nakatambak ang mga lumang libro at laruan. Sa ibabaw ng tambak may nakatagong picture frame na may litrato ng isang babaeng malungkot ang mga mata. Ang asawa ni Rico, ang nanay ni Maya. Inayos ni Liana ang pagkakaupo sa tabi ni Maya. Secret ha, nagpatuloy sila sa pagguhit. Pero iba na ang pakiramdam ni Liana. Hindi lang pala siya ang anino sa bahay na iyon. May lihim pang mas matanda, mas malalim. Sa mga sumunod na araw, naging tahimik ang buhay sa Sandejas Mansion. Tahimik at sterile. Parang isang museo na walang buhay. Si Rico, halos hindi niya nakikita. Aalis ng maaga, uuwi ng hating gabi. Kung magkita man sila, sa dining room lang, isang iglap na tango, isang mabilis na, "Kumusta si Maya?" na hindi na kailangan ng sagot. Ang kaibahan, wala na siyang ingat ka sa trabaho na sinasabi dati. Ngayon, trabaho mo lang yan. Ang tanging komunikasyon niya ay ang mga memo na naiiwan sa refrigerator. Liana, Maya's allowance for art supplies should be practical. No more expensive oil paints. Liana, remind Maya about her posture. This is part of your guardianship. Ni hindi niya alam kung siya ba talaga ang kinakausap ni Rico o ang kontrata. Isang gabi, matapos matulog ni Maya, nagtungo si Liana sa balcony ng silid. Mula doon, tanaw niya ang malaking swimming pool at ang garden. Biglang may nakita siyang gumagalaw. Si Rico, nakaupo sa gilid ng pool, nakatingala sa mga bituin. Mag-isa. Bakit parang mas malungkot pa siya kaysa kay Maya? Naisip ni Liana. Biglang naalala ni Liana ang araw na dinala niya kay Rico ang medical report ni Elisa. Handa na siyang magmakaawa. Handa na siyang magbigay ng kahit anong kapalit. Kailangan ni Elisa ng bone marrow transplant si Rico. "Pakiusap po." Pero hindi siya tiningnan ni Rico. Diretso siyang sumagot habang nagbabasa ng stock report. "Pamilya ko ang una, Liana, hindi ang pamilya mo." Pero inilapag ni Rico ang papel. "May fund ang Sandejas para sa mga charitable works. May quota kami para sa taon na ito. Gamitin natin yon. Para sa record, ang gastos mo kay Elisa ay isang donasyon mula sa Sandejas Foundation. Hindi ito tulong. Ito ay transaksyon." Sa isip ni Liana, ang tingin niya noon kay Rico ay isang tagapagligtas. Ngayon, tingin niya, isang businessman na naghahanap lang ng tax write-off. Ang pagkaawa niya sa kanya ay nawala, napalitan ng hiya at utang. Bumalik si Liana sa loob. Kinuha niya ang drawing pad ni Maya. Gusto niyang malaman kung ano ang ibig sabihin ng prisoner. Isang pahina, isang simpleng larawan, isang bahay. Pero ang mga bintana ay parang mga bars sa kulungan. Sa isang sulok ng pahina, may maliit na sulat kamay, hindi na kay Maya. "Tia Celia, siya ang magbabantay sa iyo." Tia Celia, ang matandang housekeeper ng Sandejas. Tahimik, walang imik, pero matalas ang tingin. Siya ang tinatawag ni Maya na Lola. Isang institusyon sa bahay na iyon. Kinabukasan, habang naglilinis si Tia Celia sa hallway, sinubukan siyang kausapin ni Liana. "Tia Celia, may gusto lang po sana akong itanong tungkol kay Maya." Tumingin si Tia Celia kay Liana. Walang emosyon ang kanyang boses, pabulong. "Marunong ka bang mag-alis ng mantsa ng kape sa silk?" Iyon ang tanungin mo sa akin, Liana. Hindi ang mga sikreto ng pamilya. Naramdaman ni Liana ang hiya. Umalis siya. Pero bago siya makaalis, narinig niya ang boses ni Tia Celia na parang sa hangin. Hindi na ito ang unang beses na may babaeng dumating at umalis sa buhay ni Rico. Ang gusto lang ni Rico, katahimikan. Ang kailangan ni Maya, kulay. Bumalik si Liana sa silid ni Maya, nag-iisip. Unang beses, ano ba talaga ang nangyari sa nanay ni Maya? Umupo siya sa tabi ng bata. "Maya, may ituturo ako sa iyo. Happy. Sabihin mo, happy." Ngumiti si Maya, kinuha ang lapis at gumuhit ng isang malaking cloud na kulay gray. Hindi happy. Biglang may pumasok. Si Rico. Hawak ang kanyang briefcases. Nakita niya ang drawing ng cloud at ang coloring books. "Liana," malamig niyang sabi. "Kailangan mong maging professional. Huwag mong hayaang impluensyahan ng sarili mong feelings ang therapy ni Maya."
Umikot ang tiyan ni Liana sa sakit. Sarili kong feelings? Wala siyang feelings doon. Wala siyang karapatang magkaroon ng feelings. Siya ay isang anino, isang guardian lang. Pasensya na si Rico. Hindi na po mauulit. Hindi na umimik si Rico. Umalis na lang. Habang nagliligpit si Liana, nakita niya ang isang memo na hindi para sa kanya. Nakasulat sa likod ng isang drawing ni Maya. Memo, confirmed. The merger will push through next week. Isabel is key to the Sandejas survival. Get the child's approval quickly. Napako ang tingin ni Liana sa salitang merger at sa salitang survival. Kaya pala, handang bayaran ni Rico ang buong medical expenses ni Elisa. Kailangan niya ng katahimikan sa bahay. Kailangan niya ng focus sa negosyo. At si Isabel, siya ang susi. Kinabukasan, pumunta si Liana sa drawing pad ni Maya. Hindi niya magawa ang coloring books. Hindi niya magawa ang happy. Maya, tahimik na gumuguhit. Ang bagong drawing ni Maya, isang malaking bahay pero sa itaas ng bahay may dalawang tao. Isang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay nakatali. Ang babae, naglalagay ng crown sa kanyang ulo. At sa tabi ng drawing na iyon, may nakasulat na hindi na kay Maya. Ang kasal ni Rico ang magliligtas sa kanya, Liana. Huwag kang maging sagabal. Tinitigan ni Liana ang sulat. Ang kasal ni Rico ang magliligtas sa kanya, Liana. Huwag kang maging sagabal. Hindi ito banta, ito ay isang babala. Pero sino ang nagbabala sa kanya? Si Isabel ba, na may kakayahan na makapasok sa privacy ng bahay? O si Tia Celia, na nagpapanggap lang na neutral? Ang pinakamalaking katanungan, kung ang kasal ni Rico ang magliligtas sa kanya, bakit pa siya pumirma ng kontrata kay Liana? Hindi ba niya alam na ang pagiging gentle ni Liana kay Maya ay banta sa kanyang business deal? Kinailangan ni Liana ng lakas. Kailangan niyang maging teacher ulit. Maya, sabi niya, hindi tayo magdadrawing ngayon, mag-uusap tayo. Ipinakita niya ang isang listahan ng mga positive words sa Tagalog, pag-asa, ligaya, lakas. Gusto kong ituro sa iyo ang bulong ni Liana. Si Maya, tahimik lang. Pero sa halip na ulitin ang salita, kinuha niya ang black crayon at idinrawing ang isang puso. Pero ang puso ay may crack sa gitna. Sa sandaling iyon, pumasok si Rico. Anong ibig sabihin niyan, Liana? Ang boses niya ay walang sigla. Nakita niya ang cracked heart at ang salitang pag-asa. Sir Rico, tinuturuan ko po siyang mag-express ng feelings niya. Sa paraang ganyan, sa paraang magpapalungkot sa kanya, naglakad si Rico papunta sa drawing table. Huwag mong kalimutan ang kondisyon sa contract. Ikaw ay guardian, hindi ka therapist. Ang kailangan ni Maya, stability, hindi drama. Pero Sir Rico, hindi mo ba nakikita? Tumayo si Liana, ang hiya ay nawala, napalitan ng galit para kay Maya. Nakakulong si Maya sa sarili niyang mundo. Ang drawing ang boses niya, hindi ba? Ang crack na iyan ay dahil sa pakiramdam niya, nag-iisa siya. Liana, may warning sa boses ni Rico. Wala kang alam sa pamilya ko. Wala akong alam. Natawa ng mapait si Liana. Ang alam ko lang, ang tanging paraan para maging stable ang buhay ni Elisa ay ang kontrata na yan. Ang alam ko, ang tanging support ni Maya ay ang lapis at papel. Samantalang ikaw, abala ka sa merger at sa kasal di mo na ni Isabel. Napapikit si Rico. Tumahimik. Ang katahimikan ay parang wall na nakatayo sa pagitan nila. Ang utang mo, Liana, malamig niyang sabi. Huwag mong kalimutan ang buhay ni Elisa. Nakasalalay doon. Naramdaman ni Liana ang pagkabigla. Nabalik siya sa realidad. Siya ay isang anino. Siya ay isang prisoner. Nanghina siya. Pasensya na si Rico. Hindi na po mauulit. Umalis si Rico. Tahimik. Nang mag-isa na si Liana, umupo siya sa rag sa silid. Hinawakan niya ang lapis, hindi para gumuhit, kundi para maramdaman ang init ng wood. Naalala niya ang sarili niya sa bahay nila sa probinsya. Ang mga pangako niya kay mama na magiging teacher siya. Ang pagiging proud niya sa sarili niya noon. Ngayon, nagtatago siya sa loob ng isang mansyon. Binabayaran ng utang na loob. Isang hapon, nakita ni Liana si Tia Celia na naglaba. Nag-iisa, sinamantala ni Liana ang pagkakataon. Kumuha siya ng isang tasa ng kape at dinala ito kay Tia Celia. Tia Celia, kape po. Tiningnan siya ni Tia Celia. Ininom niya ang kape, hindi nagsabi ng salamat. Bakit ka pa nagtatagal dito, Liana? Tanong ni Tia Celia. Tahimik. Ang mga katulad mo. Hindi po ako aalis, Tia Celia. May utang po ako kay Sir Rico. At si Maya. Ang utang ay binabayaran, Liana. Ang puso, hindi. Tumingin si Tia Celia sa malayo. Hindi ka na ang unang babae na dumating at umalis sa buhay ni Rico, pero ikaw ang una na tinawag niyang anino. May guardianship ka kay Maya, pero wala ka sa puso ng bahay na ito. Nanginginig ang boses ni Tia Celia nang ipagpatuloy niya. Ang nanay ni Maya, ang totoong nanay niya, ganun din ang nangyari. Ang mga paintings niya, ang kulay na dinala niya sa buhay ng pamilyang ito, pero umalis siya dahil hindi niya kaya ang tanikala ng pamilyang ito. Ano po ang nangyari? Tanong ni Liana. Mahina. Hindi sumagot si Tia Celia. Nagpatuloy lang siya sa paglalaba, pero sa bawat banlaw, parang may paalala siyang gustong sabihin. Maya-maya, tumayo si Tia Celia.
Kinuha niya ang clothesline na may silk scarf ni Isabel. Hindi mo maintindihan ang mga Montenegro. Ang kanilang hiya ay mas mahalaga pa kaysa sa pera. Kaya kailangan mo ng yelo para sa apoy. Umalis si Tia Celia. Iniwan si Liana na nag-iisa. Kinabukasan, habang nag-e-ensayo si Maya sa pagguhit, nagulat si Liana. Ang coloring books na itinapon ni Isabel ay wala na sa tambak. Nakita na lang niya ang isang maliit na piece of paper sa loob ng dustbin. Hindi drawing iyon. Mga letra. Montenegro, BALLETPROBLEM. May problema ang mga Montenegro. Hindi lang ito tungkol sa pag-ibig. Biglang pumasok si Rico, hindi nag-announce. Ang mukha niya ay galit. May event sa opisina, isang dinner para sa mga partners ng sasamahan ni Isabel. Kailangan kitang isama. Sir Rico, hindi po ako kasama sa deal. Kasama ka para makita nilang stable ang personal life ko. Para malaman nilang may guardian si Maya at hindi ako nag-iisa sa pagpapalaki sa kanya. Tumingin si Rico kay Liana. Ang tingin niya ay hindi galit kundi desperate. Isa itong favor, Liana. Last favor ko sa iyo. Dahil ang utang mo, hindi ko pa mababayaran sa 1 taon lang. Naramdaman ni Liana ang bigat ng obligasyon. Hindi ko pa mababayaran sa 1 taon lang. Pero Sir Rico, si Isabel, huwag kang mag-alala kay Isabel, sabi ni Rico. Ang partner ko siya sa negosyo. Ikaw, Liana, ikaw ang partner ko sa buhay ni Maya. Hindi mo ako tatalikuran. Habang paalis si Rico, biglang may kinuha si Maya. Hindi drawing, ang right hand ni Liana. Stay, Liana, don't go, bulong ni Maya. Gulat si Liana. Ito ang unang beses na nagsalita si Maya at ang mga salitang iyon ay hindi Tagalog o English. Sinasabi iyon ng isang bata. Direkta, sa puso niya. Ang hawak ni Maya ay mahigpit. Ang boses ni Rico, narinig niya sa labas. Nagmamadali. Liana, tara na! We're late. Lumingon si Liana sa pinto. Hinawakan ang kamay ni Maya. Ang tanikala ng utang at ang tanikala ng pag-ibig ay parehong humihila sa kanya. Ang boses ni Maya. Stay, Liana! Don't go! Napatigil si Liana, pati si Rico. Narinig iyon sa hallway. Bumalik at nakatingin kay Maya. Ang ekspresyon ni Rico, hindi galit o masaya. Gulat at takot. Parang takot siyang baka masira ang order na matagal na niyang binuo. Maya! Pabulong na sabi ni Rico. Biglang binitiwan ni Maya ang kamay ni Liana. Nagtatago siya sa likod ng malaking teddy bear. Ang kanyang mga mata, takot. Mabilis na ibinalik ni Rico ang kanyang mask ng pagiging businessman. Liana, hindi na umimik si Liana. Ang utang niya parang kadena na muling humigpit sa kanyang leeg. Mag-ayos ka na, utos ni Rico. Sa function natin ngayon, maging professional ka. Huwag kang magdala ng feelings. Sa loob ng limousine, tahimik lang si Liana. Hindi siya sanay sa ganitong luho. Ang damit niya, isang simpleng shift dress na binili ni Tia Celia sa mall, parang hand-me-down sa gitna ng mga couture gowns. Pagdating sa venue, isang malaking social gathering para sa merger deal ni Rico at Isabel. Ang lahat nakatingin kay Liana, hindi dahil sa ganda niya, kundi dahil sa pagtataka. Siya ba ang guardian ng bata? Simple lang, hindi bagay sa sandejas. Naramdaman ni Liana ang hiya. Gusto niyang tumakbo, pabalik sa probinsya. Biglang dumating si Isabel, nakasuot ng red gown, parang isang queen sa kanyang throne. Ngumiti siya, isang ngiting hindi umabot sa mata. Liana, nandito ka pala. Ang boses niya ay parang honey, matamis, pero may lason. Akala ko ba wala kang gana sa social climbing? Ang poor ay dapat alam kung nasaan ang lugar niya. Hindi umimik si Liana. Handa na siyang magsalita pero naalala niya ang babala ni Tia Celia. Huwag mo siyang haharapin ng tubig kundi ng yelo. Kumusta si Elisa, Liana? Tanong ni Isabel softly. Sana ay worth it ang utang mo sa akin. Alam mo na, ang foundation ni Rico ay may limitasyon. Iyon ang breaking point. Hindi lang bullying ang ginagawa ni Isabel, kundi blackmail. Naglakad si Liana, palayo. Pumunta siya sa powder room. Nanginginig ang kanyang kamay. Paglabas niya, nakita niya si Tia Celia. Nakasuot din ng uniform, hindi gown. Pero may dignidad, nagliligpit ng mga baso. Hindi na nag-isip si Liana. Lumapit siya kay Tia Celia, yumuko siya at hinawakan ang kamay ng matanda sa paraang ginagawa sa pagmamano. Ang tradisyonal na pagpapakita ng respeto sa mga matatanda. Tia Celia, bulong ni Liana. Humihingi po ako ng payo. Hindi ko na po kaya ang hiya, pero kailangan kong maging matatag para kay Elisa. Nagulat si Tia Celia. Sa lahat ng mga babaeng nakilala niya sa bahay ng mga sandejas, si Liana lang ang nagbigay respeto sa kanya sa ganitong paraan. Liana, huwag po kayong mag-alala, Tia Celia. Hindi po ako magiging sagabal. Pero kailangan kong malaman
Paano po ako lalaban nang hindi ako magiging masama? Tumingin si Tia Celia kay Liana at sa mga mata ng dalaga, nakita niya ang sarili niyang anak na kailanman ay hindi niya nakitang nagpapakasakit. Ang apoy ay hindi lalabanan ng apoy. Liliana, sabi ni Tia Celia, ang hiya ay mas malakas na sandata. Kung nagbigay ka ng respeto, matatanggap mo ang respeto. At huwag na huwag mong ipakita sa kanila na mahina ka. Naramdaman ni Liana ang kaunting lakas. Tumango siya. Sige po, salamat po. Pagbalik ni Liana sa main hall, narinig niya ang usapan ng dalawang socialite. Narinig mo ba? Ang Sandehas may case pala. Malaking problema sa land acquisition. Kaya nga kailangan niya si Isabel. Ang pamilya Montenegro lang ang may kapangyarihan para ayusin iyon. Biglang nagbago ang pananaw ni Liana. Hindi lang si Rico ang nakakulong. Siya ay nagpapakasal. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa pressure at survival. Nakita niya si Rico. Mag-isa siyang nakatayo sa balcony. Umiinom ng whiskey. Ang suit niya, perfect at mahal. Pero ang mga mata niya, empty. Lumapit si Liana. Sir Rico, okay lang po ba kayo? Tumingin si Rico. Ano ang ginagawa mo dito, Liana? Magpapakita ka ba ng feelings mo sa lahat? Hindi po. Dito lang ako. Kinuha ni Liana ang isang baso ng tubig. Ang utang ko, kailangan ko itong bayaran. Gusto kong makita ng partners nyo na stable ang buhay nyo. Ngumiti si Rico, isang malungkot na ngiti. Ang utang ko rin, Liana? Kay Maya, sa pamilya ko. Hinawakan niya ang kamay ni Liana, hindi romantic kundi desperate. Ang utang ay hindi dapat maging kulungan, Liana. Pero bakit parang chain na ito na pareho nating pinapasan? Mabilis niyang binitiwan ang kamay ni Liana. Bumalik ka na sa loob. Huwag kang magpahalatang mag-isa ka. Habang pabalik si Liana, naglakad si Isabel. Sige, Liana, masiyahan ka sa party kasi baka ito na ang huli mong gala sa bahay na ito. Lumingon si Liana kay Isabel. Ngumiti siya, isang ngiting hindi inaasahan ni Isabel. Salamat po sa babala, Miss Isabel. Pero hindi po ako guest dito. Ako po ang guardian. Hindi po ako aalis hanggat hindi po stable si Maya. Ngumiti si Liana at umalis. Pero hindi niya alam, sa likod ng kurtina, nakikinig si Tia Celia. Nang umuwi sila, nag-iwan si Tia Celia ng isang note sa kama ni Liana. Huwag mong kalimutan, ang hiya mo ay ang lakas mo. Pero may isang bagay na dapat mong malaman. Ang garden ni Rico, hindi niya iyon pinapansin. Pero may secret code doon. Hanapin mo ang puno-nuno ng sampagita. Ang sampagita tree, bago pa man siya maghanda para sa fiesta ng bayan, kinailangan munang hanapin ni Liana ang code. Ang sampagita, ang pambansang bulaklak ng Pilipinas, ay simbolo ng kadalisayan at pag-asa. Nagtungo si Liana sa malaking hardin na hindi pinapansin ni Rico. Sa likod ng patio, natagpuan niya ang punong sampagita. Ang bango nito, matamis, ngunit may loneliness. Hinaplos niya ang trunk. Sa gitna ng bark, may maliit na key na nakatago sa loob ng isang maliit na lalagyan. Ang key ay luma, parang antique. Ano ito? Nag-isip si Liana, ang key ay hindi financial. Ito ay personal. Biglang may naisip si Liana, ang private study ni Rico, ang mga drawer na laging nakalak. Nagmadali siya pabalik sa loob. Pero dahil sa time limit at sa upcoming fiesta, ipinagpaliban niya muna ang pag-o-open ng drawer. Ang bawat hakbang niya ay parang countdown sa kanyang fate. Dumating ang gabi ng fiesta, isang high-end na benefit dinner para sa charity ng pamilya Sandehas. Hindi ito traditional barangay fiesta, kundi isang showcase ng kayamanan at kapangyarihan. Ito ang second round ng pagpapakita ni Rico ng kanyang stability. Naka-formal attire si Liana, pero ang tingin niya, observer pa rin siya. Nakikita niya ang lahat, ang pagiging desperate ng mga tao na makipag-usap kay Rico, ang pagiging perfect ni Isabel, na parang statue na walang soul. Liana, tawag ni Isabel. Nilapitan niya si Liana sa champagne table. Sayang, ang ganda ng hindi po ako guest dito, Miss Isabel. Guard po ako ni Maya. Ngumiti si Isabel na parang natalo sa laro. Alam mo ba, ang merger na ito, hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa bloodline. Ang mga Sandehas, kailangan ng Montenegro blood para maging stable. Ang mga katulad mo, Liana, disposable lang. Bago pa sumagot si Liana, dumating si Rico. Hawak niya ang kamay ni Isabel. Isabel, hinahanap ka ng mga investor. Tumingin si Rico kay Liana. Ang mga mata niya ay may warning na huwag kang magulo. Habang nasa gitna ng speech si Rico, naglakad si Liana palayo. Hindi niya kaya ang pressure. Pumunta siya sa beranda, kung saan tahimik. Biglang may kumuha ng glass of water sa kamay ni Liana. Huwag mong ubusin ang water mo. Mag-iwan ka ng space para sa hope, sabi ni Rico. Nag-iisa silang dalawa. Ang ingay ng party ay malayo. Ano po ang gusto niyong sabihin, Sir Rico? Tanong ni Liana. Ang utang na yan.
Nagpapakita iyan ng weakness ko. Hindi mo ba nakikita? Kailangan kong maging stable para kay Maya. Kailangan kong protektahan ang legacy ng pamilya. Tumingin si Rico sa malayo. Hindi ko gustong makita si Maya na lumaki sa kahirapan. Kahit pa ang presyo ay ang kaligayahan ko. Tiningnan ni Liana si Rico. Ang cold businessman ay nawala. Ang nakikita niya isang father na trapped. Ang legacy po ba ay mas mahalaga kaysa sa kaligayahan ni Maya? Hindi sumagot si Rico. Kinuha niya ang kamay ni Liana. Sa isang iglap, parang huminto ang oras. Ang touch niya ay hindi professional. Hindi ito businessman to guardian. Ito ay man to woman. Liana, ikaw ang unang tao na nagdala ng kulay sa bahay na iyon after ng nanay ni Maya. Biglang nag-iba ang boses ni Rico. Ang nanay ni Maya, artista siya. Mahal niya ang art ni Maya. Pero ayaw ng pamilya ko. Gusto nila, lawyers or doctor. Hindi siya fit sa sandehas. Kaya umalis siya. Naramdaman ni Liana ang sakit. Ang kwento ni Rico, parang kwento niya. Sacrifice para sa family. Ang utang mo, Liana, huwag mo itong gawing kulungan. Kasi alam ko, sa mata mo, nakikita ko ang teacher na hindi nakapagturo. Ang pangarap mo, hindi mo dapat iwanan yon. Ang kamay ni Rico humaplos sa pisngi ni Liana. Ang coldness ay nawala. Ang init ng katawan ni Rico nakita ni Liana. Sa sandaling iyon, parang may magic sa hangin. Biglang nagsalita si Liana. Hindi Tagalog. I have to save her, Rico. I know, I will save her for you. Hindi na utang ang pinag-uusapan nila. Ito ay tulong. Pero bago pa man may mangyari, may tumawag kay Rico. Rico, nandiyan ka lang pala. Hinahanap ka ni Isabel. May urgent call. Bumalik si Rico sa realidad. Umalis siya. Si Liana, nag-iisa na naman. Hinawakan niya ang pisngi niya. Ang touch ni Rico, real. Pagbalik niya sa main hall, narinig niya ang whisper ng mga tao. Wala na raw funds ang Sandegas. Ang merger lang ang magliligtas sa kanila. Naglakad si Liana palayo. Nagtungo siya sa powder room. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Isabel. Hawak niya ang kanyang cellphone. Oh, sure ako. Pabalik na siya. Binalaan ko na siya na worthless ang art ni Maya. Huwag mong hayaang makaalis siya sa hospital. That girl, she's the key to Liana's weakness. Napatigil si Liana. Ang girl, si Elisa, nabitawan ni Liana ang kanyang clutch bag. Ang boses ni Isabel, malinaw. That girl, she's the key to Liana's weakness. Isabel! Nagulat si Isabel. Mabilis niyang inilagay ang cellphone sa kanyang clutch. Ngumiti siya. Liana, hindi ka pa ba umalis? Ang mga katulad mo, dapat nasa kusina na. Bakit mo binabanggit ang pangalan ni Elisa? Tanong ni Liana, ang boses ay nanginginig. Walang kinalaman ang pamilya ko sa tumawa si Isabel. Walang tunog. Alam mo, Liana, ang charity ni Rico, transparent dapat. At ang donations niya kailangan ng monitoring. Ang kapatid mo, nasa foundation ni Rico. Kakausapin ko lang ang mga doktor niya. Gusto kong malaman kung worth it ba ang investment ni Rico. Wala kang karapatang gawin yon. May karapatan ako, malamig na sabi ni Isabel. Dahil kapag kinasal kami ni Rico, ako na ang magiging co-chairperson ng foundation. Kaya, Liana, kung gusto mong maging stable ang buhay ni Elisa, umalis ka na. Ang utang mo sa akin ay ang katahimikan mo. Naglakad si Isabel. Iniwan si Liana na walang imik. Ang hiya ni Liana biglang naging galit. Hindi niya pwedeng hayaan si Isabel na maglaro sa buhay ni Eliza. Pag-uwi sa Sandejas Mansion, wala na si Rico. Walang note, walang message. Ang tanging proof ng nangyari kanina ay ang residual heat sa pisngi ni Liana. Tiningnan ni Liana ang key mula sa Sampaguita tree, ang coldness ni Rico, ang threat ni Isabel. Kailangan niyang malaman ang whole truth. Nagmadali si Liana sa private study ni Rico. Gamit ang key, binuksan niya ang drawer. Ang laman ng drawer, hindi business papers, kundi mga lumang photo albums. Ang unang album, ang kasal ni Rico at ng nanay ni Maya. Ang nanay ni Maya, maganda at passionate, nakasuot ng simple white dress. Ang pangalawang album, ang mga medical records. Ang sakit ng nanay ni Maya, leukemia. Napako ang tingin ni Liana sa isang report. Ang nanay ni Maya hindi lang umalis. Namatay siya sa leukemia dahil walang pera ang family niya noong panahong iyon para sa full treatment. Doon naintindihan ni Liana ang sikreto ni Rico. Ang coldness niya hindi dahil sa pagiging businessman, kundi sa guilt. Ang investment niya kay Elisa hindi lang charity. Ito ay penance. Binabayaran niya ang utang niya sa kanyang asawa. Hindi mo kailangang maging magnanakaw. Ang tanging utang mo ay ang manahimik. Ang mga salita ni Rico biglang nagkaroon ng deep meaning. Hindi siya anino. Siya ay second chance para kay Rico. Biglang may tumunog. Ang cellphone ni Liana galing sa hospital. Liana, si Elisa, nahihirapan siyang huminga. Kailangan na siyang ilipat sa ICU. Nanginginig ang mga kamay ni Liana. Tumakbo siya palabas ng study room. Nakita niya si Tia Celia sa hallway.
Tia Celia, si Elisa. Huminahon ka, Liana, alam ko. Ang mga mata ni Tia Celia ay malungkot. Alam kong second chance si Elisa para kay Rico. Pero alam mo ba, ang asawa ni Rico, nagpinta siya ng isang mural sa likod ng bahay bago siya mamatay. Isang mural na nagpapakita ng kanyang secret love. Anong ibig sabihin yan? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, ang art ni Maya, nakuha niya sa nanay niya. At ang utang ni Rico, hindi lang sa pera, kundi sa pag-ibig na hindi niya nabigay. Naglakad si Tia Celia, tahimik. Iniwan si Liana na nag-iisa. Hindi na nag-isip si Liana. Sumakay siya sa taxi at nagtungo sa hospital. Pagdating sa ICU, nakita niya si Elisa. Mahina, pero alive. Liana, bulong ni Eliza. Umalis ka na sa bahay na iyon. Hindi ko gusto ang pera na galing sa guilt. Hindi ako aalis, Elisa. Ito ang laban ko. Babayaran ko ang utang ko. Paglabas ni Liana sa ICU, nakita niya si Rico, nakatayo sa hallway. Ang muka niya ay walang emotion. Nandito ka pala, sabi ni Rico. Salamat si Rico sa lahat ng ginawa mo. Niyakap ni Liana si Rico. Hindi romantic, kundi salamat para sa guilt niya. Hindi ko malilimutan ang tulong mo. Hindi gumanti si Rico sa yakap. Tumalikod lang siya. Huwag kang magpasalamat sa akin. Ito ang obligasyon ko. Ang utang na ito, kailangan ko itong bayaran. Naramdaman ni Liana ang paghina ng kanyang tuhod. Ang pag-ibig na nadama niya kanina, biglang naging transaksyon na naman. Habang paalis si Liana, nakita niya si Isabel. Nakatayo sa hallway, hindi kalayuan. Ngumiti si Isabel, isang ngiting puno ng tagumpay. Liana, mukhang stable na ang business ni Rico. Ang merger, tuloy na. Ang utang mo, bayad na. Ang kontrata mo, tapos na. Hindi pa tapos ang kontrata ko, Isabel, dahil may utang pa ako kay Maya. Ang teacher niya ako. Tumawa si Isabel. Wala ng kontrata, Lea, dahil ang business ni Rico kailangan ng Montenegro para mabuhay. Kaya aalis ka na. Tumingin si Liana sa bintana. Ang tingin niya, desperate. Biglang kinuha ni Isabel ang kanyang cellphone at nagdial. Hello, paki-transfer ng file kay Rico. Yung final na contract. Anong contract? Tanong ni Liana. Ang contract na magsasabi na guilty ka sa plagiarism ng art ni Maya at ang divorce papers ni Rico. Kailangan na niyang magdesisyon. Bumalik si Liana sa Sandejas Mansion. Ang hospital visit ay nagbigay sa kanya ng lakas, ngunit ang mga salita ni Isabel ay nagbigay sa kanya ng takot. Guilty sa ito ay isang lie na hindi kayang tiisin ni Liana. Pagdating niya, nakita niya si Isabel sa kitchen. Nag-uusap sila ni Tia Celia. Hindi nagdedemand si Isabel, kundi nagbibigay ng order. Tia Celia, pakiusap. Ang mga art supplies ni Maya, itapon mo na. Ang mga paintings niya, ishred mo na. Kailangan na nating maging praktikal. Hindi siya artist, siya ay magiging sandegas. Pero Miss Isabel, nagsimulang magsalita si Tia Celia. Walang pero, Tia Celia. Ito ang final decision. Wala ng Liana, wala ng art. Tumingin si Isabel kay Liana. Nandito ka pala, Liana. Buti naman at nandiyan ka. Witness ka. Hindi mo pwedeng gawin yan, Isabel. Ang art ni Maya, ang boses niya. Hindi ko kailangan ng boses na yan. Malamig na sabi ni Isabel. Yang kailangan ko, katahimikan. Ikakasal na kami ni Rico. At hindi ako papayag na ang future husband ko ay maging guilty sa guilt niya sa past. Ang art mo, Liana, ang art ni Maya. Lahat ng iyan ay banta. Dumiretso si Isabel sa silid ni Maya. Maya, come here, baby. Nagulat si Liana. Ang familiarity ni Isabel, fake. Maya, sabi ni Liana, mahina. Huwag mong itapon ang mga drawing mo. Ngumiti si Isabel. Kinuha niya ang drawing pad ni Maya at pinunit ang isang pahina. Tingnan mo, Maya, hindi ito maganda. Ang art mo ay childish. Naramdaman ni Maya ang sakit. Ang kanyang mga mata na puno ng luha. Hindi nag-isip si Liana. Kinuha niya ang drawing pad at hinila ito kay Isabel. Huwag mo siyang saktan. Saktan? Tumawa si Isabel. Liana, hindi ko siya sinasaktan. I'm disciplining her. Ang art mo ang nagdala sa kanya sa kalungkutan. Tingnan mo ang ginawa mo. Ang art mo ang ginamit ko para akusahan ka. Biglang dumating si Rico. Hawak niya ang cellphone. Ang email ni Isabel. Ano ang nangyayari dito? Tanong ni Rico. Ang boses niya ay galit. Galit sa lahat. Rico, nag-switch si Isabel. Si Liana, hinihila niya ang drawing pad ni Maya. Ayaw niyang tanggapin na ang art niya ay plagiarized. Plagiarized? Yes, Rico. Ang style ni Liana, too similar sa late wife mo.
Gusto niyang maging replacement ang art ni Maya, manipulated niya. Tiningnan ni Rico si Liana. Ang guilt niya sa kanyang asawa, naging suspicion. Liana? Totoo ba? Hindi, Rico. Hindi. Nagmakaawa si Liana. Huwag kang maniwala sa kanya. Mahal ko si Maya. Ang art niya, ang life niya. Si Maya, umiiyak. Papa, Bad. Biglang kinuha ni Liana ang drawing pad. Ipinakita niya ang secret notes na nakuha niya noon. Ito, hindi ako ang magnanakaw. May nagplano sa lahat ng ito. May nagbabala sa akin. Hindi ako ang may gawa niyan. Tiningnan ni Rico ang sulat kamay. Hindi niya ito kilala. Ngumiti si Isabel. Liana, hindi mo ba nakikita? Ginagamit mo lang ang bata para makawala sa utang mo. Ang guilt mo. Iyan ang weapon mo. Huminga ng malalim si Rico. Hinawakan niya ang ulo niya. Stop it! Pareho kayong irrational. Hindi ako irrational, Rico. Ako ang stable mo. Si Liana, isang weakness lang. Ang utang niya, sa akin niya babayaran. Nag-whisper si Isabel kay Liana. Aalis ka na, Liana. Ang utang mo sa akin ay ang katahimikan mo. Huwag mong hayaang ang pamilya mo ang maging biktima. Naramdaman ni Liana ang panginginig. Si Elisa. Aalis na ako, sabi ni Liana, mahina. Tapos na ang utang ko. Tumalikod si Liana, naglakad siya patungo sa hagdan. Ang bawat hakbang parang marcha ng kanyang disgrasya. Biglang tumakbo si Maya. Hinila niya ang suit ni Rico. Papa, don't let her go. Si Liana na good. Hindi umimik si Rico. Nakakatingin lang siya sa kanyang cellphone. Ang final contract ni Isabel. Rico, bulong ni Liana. Hindi sumagot si Rico. Umakyat si Liana sa itaas. Kinuha niya ang kanyang bag. Pagtingin niya sa salamin, nakita niya si Tia Celia. Nakatayo sa pintuan. Huwag mong kalimutan, Liana, ang pagmamano mo. Hindi ko yun malilimutan. Pero kailangan mong malaman, may kwintas ang nanay ni Maya. Secret iyon, hindi art. Ito ang tunay na sikreto. Umalis si Tia Celia. Walang pag-aalinlangan, nagtungo si Liana sa study room ni Rico. Binuksan niya ang drawer gamit ang key mula sa sampagita tree. Sa loob ng drawer, may nakatagong jewelry box. At sa loob ng box, ang kwintas ng nanay ni Maya, isang simpleng gold locket. Binuksan ni Liana ang locket. Hindi picture ang laman, kundi isang maliit na piece of paper. Ang sulat kamay, hindi kay Rico. Ang legacy ng Sandejas, hindi sa pera, kundi sa lihim na ito. Mag-ingat ka, Lianas, ang locket. Ang sulat, kamay sa loob, hindi ito galing sa patay, ito ay bago. Ang Tia Celia, ang housekeeper, ang nagbigay ng babala, ang guardian ng secret ng Sandejas. Pero huli na, ang locket ay hindi makakapagligtas kay Liana sa guilt at utang niya kay Elisa. Binalik ni Liana ang locket sa box. Hindi siya magnanakaw. Hindi niya pwedeng gamitin ang secret ng patay para sa sarili niyang kaligtasan. Aalis na ako, bulong ni Liana. Naglakad si Liana pababa sa hagdan. Ang malaking hagdanan ang simbol ng kanyang pag-akyat sa luho at pagbaba sa realidad. Nakita niya si Rico. Nakatayo sa tabi ng door. Hawak ang kanyang briefcase. Nag-uumpisa na ang final meeting niya kay Isabel. Aalis ka na ba, Liana? Malamig ang boses ni Rico. Mabuti, ito ang final check mo. Ang donation para kay Elisa, fully paid na. Tapos na ang utang mo. Inabot ni Rico ang isang check, isang malaking halaga. Tumingin si Liana sa check. Ang utang na loob ay nagbago na ngayon sa isang transaksyon, isang resibo ng kanyang disgrasya. Hindi kinuha ni Liana ang check. Salamat po, si Rico. Pero hindi ko po kailangan ang bayad na galing sa guilt nyo. Ang utang ko, ibabayad ko sa dignidad ko. Hindi na umimik si Rico. Nakatingin lang siya. Hindi po ako aalis dahil natalo ako si Rico. Alis ako dahil ayaw kong maging sagabal sa survival, Joe. Yumuko si Liana. Paalam po. Nilagpasan niya si Rico. Paglabas niya ng gate, nakita niya si Maya. Nakaupo sa garden swing. Hawak ang lapis. Hindi siya nilingon ni Liana. Mas masakit na makita si Maya. Liana! Si Isabel! Nakasuot ng business suit. Hawak ang legal documents. Hindi ka aalis kasi guilty ka sa plagiarism. Sinabi ko na sa mga partners ni Rico, hindi ka pwedeng umalis na clean. Ang hiya mo, iyan ang gagamitin ko para sirain ang reputation mo. Wala akong ninakaw, sigaw ni Liana. Meron ang art style ng late wife ni Rico. Ginaya mo. Mabilis na naglakad si Isabel. Sige, tara, magpunta tayo sa barangay. Magdala tayo ng witnesses. Tingnan natin kung sino ang mananalo. Hinila ni Isabel si Liana papunta sa town hall, hindi sa court, kundi sa public eye. Sa barangay hall, nag-uumpisa na ang isang meeting. Mga local leaders, business partners at si Rico. Rico! Sigaw ni Isabel. Huwag mong hayaang umalis ang magnanakaw na ito. Kailangan niyang magbigay ng public apology. Tiningnan ng lahat si Liana. Hiya. Ang hiya ni Liana, lalo siyang pinahina. Hindi po ako magnanakaw, sabi ni Liana. Mahina, kung hindi ka magnanakaw, bakit ka umalis? Bakit hindi mo kinuha ang check ni Rico? Tumingin si Liana kay Rico. Ang eyes niya empty.
Sa sandaling yon, hindi business ang pinag-uusapan, kundi dignidad at kasinungalingan. Huminga ng malalim si Liana. Tumingin siya sa mga leaders ng community. Hindi po ako umalis dahil guilty ako, Chairman. Ang boses ni Liana malakas. Umalis ako dahil may utang ako sa kapatid ko at ang utang ko, binayaran ko ng trabaho at tahimik na dignidad. Pero plagiarism ang ginawa mo, sigaw ni Isabel. Wala akong ninakaw, pero may ibinigay ako. Ang boses ni Maya, huminga ng malalim si Liana. Hindi ako artist. Ako ay isang teacher. Ang art ni Maya, hindi plagiarized. Ito ay healing, testimony ng loneliness at hope. Ebidensya, sigaw ni Isabel. Biglang pumasok si Tia Celia. Hawak niya ang drawing pad ni Maya. Huwag niyo siyang akusahan. Ang mga drawings na ito ang ebidensya. Ibinukas ni Tia Celia ang drawing pad. Sa loob, hindi drawing ng mga bahay, kundi drawings ng mga sakit. Isang drawing ng isang babaeng umiyak. Ito ang drawing ni Maya. Ang mga secret notes, hindi sa kanya, galing sa iba. Hindi na umimik si Isabel. Galit na galit. Rico, magdesisyon ka na, sigaw ni Isabel. Ang business mo, ang legacy mo. Tumingin si Rico kay Liana. Ang guilt niya, nakita ni Liana. Liana Reyes, sabi ni Rico. Ang boses ay parang thunder. Ikaw ay... Napatigil si Rico. Ang desisyon niya, ang fate ni Liana at ang fate ng Sandehas. Biglang may pumasok. Si Maya, tumakbo siya, hindi kay Rico, kundi kay Liana. Liana, my friend! Hinimok ni Maya si Liana. Hindi lang friend, family. Papa! Sigaw ni Maya. Huwag mo siyang paalisin. She's the color. Ang first word ni Maya ngayon ay naging deklarasyon. Ang silid ay puno ng katahimikan. Lahat ng tao nakatingin kay Maya. Ang mga business partners, ang local leaders, si Isabel at si Rico. Si Maya nakakapit sa damit ni Liana. Papa? Ang mga salita ni Maya parang mga lightning bolt na tumama sa puso ni Rico. Sa loob ng ilang taon, nanahimik si Maya at ngayon nagsalita siya para lang kay Liana. Maya, pabulong na sabi ni Rico. Anak! Magsalita ka ulit. Hindi niya plagiarize, sigaw ni Maya. Ang boses niya malikit pero malinaw. Ang bad lady. Tumingin si Maya kay Isabel. Nanginginig si Isabel. Rico, huwag kang maniwala sa bata. Trauma lang yan. Si Liana ang nagtuturo sa kanya. Sino ang bad lady, Maya? Tanong ni Rico. Ang mga mata niya puno ng pag-asa at desperation. Tinuro ni Maya ang drawing sa kamay ni Tia Celia. Ang drawing ng babaeng umiyak. Siya, bulong ni Maya. Ang bad lady. Ang gumuhit sa secret notes. Tiningnan ni Rico ang drawing. The crying lady. Maya, walang tao na gumuhit niyan, sigaw ni Isabel. Meron, sigaw ni Maya. Ang secret notes, ang locket, galing sa kanya. Locket? Nagulat si Isabel. Wala kang alam, wala kang locket. Ngumiti si Tia Celia. Nilapitan niya si Rico. Sir Rico, tingnan niyo po. Ang locket ng asawa niyo. Alam ni Maya ang tungkol doon. Biglang naalala ni Rico ang locket na nakatago sa study room. Tumingin si Rico kay Isabel. Alam mo ba ang tungkol sa locket, Isabel? Wala akong alam. Huwag mong bigyan ng mali siya ang bata. Hindi mali siya yan, Rico. Ito ang katotohanan. Dumiretso si Maya sa drawing pad. Sa likod ng isang drawing, may sketch na ginawa ni Maya. Isang sketch ng locket at sa gilid ng locket may nakasulat na N-A-N-A-Y. Nag-umpisa nang magiyakan ang mga tao. Ang loneliness ni Maya naging testimony ng katotohanan. Tumingin si Rico kay Liana. Liana, ang locket at... nakita mo ba? Opo, si Rico. Pero hindi ko po ginamit. Wala akong karapatang gawin yon. Biglang tumawa si Isabel. Isang tawa na puno ng sakit at galit. Ginamit niya? Ginawa niya ang lahat para sirain ang deal ko. Ginawa niya ang lahat para makawala sa utang niya. Hinawakan ni Rico ang kamay ni Liana. Ang utang mo. Bayad na. Ang trust ko, binayaran mo na. Tumingin si Rico kay Isabel. Isabel, tapos na ang deal natin. Hindi ko kailangan ng pera mo. Ang kailangan ko, katotohanan at kaligayahan ng pamilya ko. Hindi mo pwedeng gawin yan, sigaw ni Isabel. Ang legacy ng Sandehas, ang survival ng business. Ang legacy ng Sandehas, hindi sa business, kundi sa puso. Hindi ako katulad ng tatay ko. Nag-umpisa ng maglakad si Rico. Hawak niya si Maya at Liana. Hindi ka makakaalis, sigaw ni Isabel. May isang bagay ka pa ang hindi alam. Ang guilt mo, may kasalanan ka pa. Napatigil si Rico. Ano? Ang late wife mo. Hindi siya dead dahil sa leukemia lang. May kasalanan ka. Kung hindi mo siya pinabayaan, buhay pa siya. Ang utang mo sa kanya, hindi mo pa nababayaran. Kaya kailangan mo ako. Ako lang ang magliligtas sa'yo. Naging white ang mukha ni Rico. Ang secret niya, ang final truth niya. Hindi totoo yan, sigaw ni Rico. Sino ka para magsalita ng ganyan? Ako, ang tagapagligtas mo, ang Montenegro. Wala na akong utang sa'yo, Isabel. Ang utang ko,
Sa puso ko na lang babayaran. Hinimok ni Rico si Liana. Tara na, Liana, hindi na natin kailangan ang business na ito. Hindi ka makakatakas, sigaw ni Isabel. Ang lakit! Tingnan mo ang lakit! Hindi mo alam ang tunay na secret. Nilingon ni Rico si Tia Celia. Tia Celia, ang lakit! Inabot ni Tia Celia ang lakit kay Rico. Binuksan niya ito. Sa loob ng lakit may isa pang piece of paper. Ang sulat kamay. Kay Isabel! Huwag mong kalilimutan ang guilt ni Rico. Iyan ang key ko. Ginamit ko ang lakit mo para sirain ang life niya. Isabel! Sigaw ni Rico. Ang lakit sa kamay ni Rico, ang sulat kamay ni Isabel, ang nanlalamig ang katawan ni Rico. Hindi lang siya businessman, siya ay biktima rin. Biktima ng sarili niyang guilt at manipulation ni Isabel. Isabel! Bakit? Mahina ang boses ni Rico. Tumawa si Isabel. Walang regret. Dahil kailangan ko ng sandehas, Rico. Ang pamilya ko. Bankrupt na. Ang guilt mo. Iyan ang tanging weakness mo. Ginawa ko ang lahat para maligtas ang pangalan ko. Sinira mo ang memory ng asawa ko. Ginamit mo ang bata. Pareho lang tayo, Rico. Ginamit mo si Liana para bayaran ang utang mo sa asawa mo. Ginamit mo si Liana para magkaroon ng katahimikan sa buhay mo. Hinigpitan ni Liana ang kamay ni Maya. Hindi na siya anino, siya na ang protector. Hindi po ako ginamit, Isabel. Sabi ni Liana, ang boses ay matatag. Tinanggap ko ang utang na iyan, pero ang pag-ibig ko kay Maya, hindi fake. Hindi ito transaction. Ito ay tunay. Tiningnan ni Liana si Rico. Sir Rico, tapos na ang utang ko. Bayad na ang kalayaan mo. Nasa kamay mo. Ang deal nyo, pwede mo na itong sirain. Tumingin si Rico sa paligid. Ang mga partners niya, ang local leaders, lahat nag-aantay. Ang merger. Cancelled! Sigaw ni Rico. Wala nang Montenegro sa kumpanya ko. Ang guilt ko. Hindi na ito business. Ito ay buhay. Tumakbo si Isabel. Hindi. Magbabayad ka, Rico. Magbabayad ka. Umalis si Isabel. Sa likod niya, ang katahimikan. Humarap si Rico kay Liana. Ang check ng ibinigay niya kanina, kinuha niya sa lupa. Pinunit niya. Liana, ang utang mo, tapos na. Hindi ko na ito gagamitin para sa sarili kong guilt. Salamat, Sir Rico. Huwag kang magpasalamat sa akin. Ako ang may utang sa'yo. Utang ng katotohanan, utang ng pag-ibig. Hinawakan ni Rico ang kamay ni Liana. Liana Reyes, hindi ko kailangan ng anino. Ang kailangan ko, ang kulay mo, ang pag-ibig mo. Nag-umpisa ng umiyak si Liana. Ang pain ng past, biglang naging kaligayahan. Rico, huwag kang mag-alala kay Elisa. Sisiguraduhin ko na stable ang medical condition niya. Hindi dahil sa guilt ko, kundi dahil mahal kita at mahal ko ang family mo. Niyakap ni Rico si Liana. Ang cold businessman ay wala na. Ang father at lover ay narito. Pero bago pa man mag-celebrate, may tumawag kay Liana, si Elisa. Liana, huminahon ka. Umuwi ka na. Wala ka nang dapat bayaran. Elisa, okay ka lang ba? Hindi, Liana. Hindi ako okay kasi guilty ako sa sacrifices mo. Sa utang na yan, hindi ko kaya. I don't want the money. Napababa ang cellphone ni Liana. Si Elisa nag-aalala. Ang utang ni Liana, hindi pa tapos. Hindi ito financial. Ito ay emosyonal. Tumingin si Liana kay Rico. Ang kalayaan niya, hindi lang para sa kanya, kundi para kay Elisa. Ang check ni Rico, punit-punit sa lupa. Ang kontrata ni Isabel, walang bisa. Ang tanging tanikala na natitira ay ang guilt ni Elisa. Nagmadali si Liana sa hospital. Kasama niya si Rico at Maya. Hindi na businessman ang kasama niya, kundi pamilya. Sa ICU, si Elisa, payat. Pero ang mga mata niya ay may pag-aalala. Liana, huwag mo akong isipin. Huwag mong sirain ang hindi ko sinira ang pangarap ko, Elisa. Ginawa ko ang choice ko. Choice ng pagmamahal. Pero utang, guilt, hindi ko kaya ang buhay ko kung alam kong nakakulong ka dahil sa akin. Lumapit si Liana. Hinawakan niya ang kamay ni Elisa. Elisa, hindi ako nakakulong. Ako ay malaya. Hindi totoo yan. Sigaw ni Elisa, umiiyak. Ang pera ni Rico, ang utang na yan. Hindi ko gusto. Ang gusto ko, ang teacher-sir kong kapatid. Elisa, makinig ka. Mahina ang boses ni Liana, pero puno ng katotohanan. Hindi ako teacher-sir noon dahil pinili kong maging nanay mo. Pinili kong magbigay ng sacrifices. Pero ngayon, ang utang na yan, hindi na ito business. Ang utang na ito, naging pag-ibig. Tumingin si Liana kay Rico. Ang utang ko kay Rico, bayad na. Hindi sa pera, kundi sa pag-ibig na dinala ko sa buhay ni Maya. Ang utang ko sa iyo, Elisa, bawal mo na itong bayaran. Dahil ang utang na yan, naging family na. Pumasok si Rico at Maya. Lumapit si Maya kay Elisa. Elisa, painting! Good. Ibinigay ni Maya ang kanyang drawing pad kay Elisa. Ang drawing, ang cracked heart noon, ngayon ay may dilaw na ilaw sa gitna. Ang crack ay naging ilaw. Naiyak si Elisa. Ang crack, ilaw.
Niyakap ni Liana si Elisa. Elisa, hindi mo na kailangang maging guilty. Ang buhay mo. Ang regalo ko sa'yo, huwag kang mag-alala. Magkasama tayo, hindi na tayo mag-iisa. Niyakap ni Elisa si Liana. Ang emosyonal na tanikala ay naputol. Pero sa mga sumunod na linggo, nagbago ang lahat. Si Rico, hindi na cold, businessman, naging father na involved. Si Liana, nag-umpisa ulit sa night classes para tapusin ang education degree niya. Ang Sandejas Mansion, hindi na museum, naging bahay. Isang araw, nag-iisa si Liana sa garden. Ang sampagita tree, puno ng bulaklak. Dumating si Rico, hawak ang isang maliit na kahon. Liana! Hindi ito diamond, hindi ito business. Binuksan ni Rico ang box, isang simpleng silver ring. Ang utang ko, hindi na ako magbabayad, kundi mamahaling kita. Ang pag-ibig ko sa'yo, hindi nabibili ng pera, pero binabayaran ng tunay na puso. Naiyak si Liana. Rico, yes. Isinuot ni Rico ang ring sa daliri ni Liana. Pero may isang bagay pa akong hindi nalilimutan, sabi ni Rico. Si Isabel, siya ay umalis na, pero bago siya umalis, may note siyang iniwan. Ibinigay ni Rico kay Liana ang isang small paper. Liana, hindi ako alis. Ang Montenegro, hindi madaling sumuko. Ang guilt mo, babalik pa rin. At ang utang mo, hindi mo pa ito nalilimutan. Ang kalayaan, panandalian lang. Isang final whisper mula kay Isabel. Isang huling banta. Tiningnan ni Liana si Rico. Hindi ako natatakot. Ang pag-ibig natin, mas malaki kaysa sa utang niya. Hinalikan ni Rico si Liana. Ang future nila bright. Ang Sandejas Mansion ay puno ng kulay. Ang sterile walls ay may art na ni Maya, ni Elisa at ni Liana. Si Liana Reyes Sandejas, hindi na guardian. Siya ay isang licensed teacher. Nagtuturo siya ng art at basic education sa isang community school malapit sa barangay. Ang kanyang dream, nabuo. Si Rico, hindi na trapped sa kanyang guilt. Ang business niya, stable na. Hindi dahil sa merger, kundi sa katapatan. Ang kanilang kasal, hindi ito grand sa cathedral, kundi simple at masaya sa barangay hall. Si Maya, ang kanyang ring bearer. Si Elisa, ang kanyang maid of honor. Isang hapon nakita ni Liana si Tia Celia na nagliligpit ng mga lumang photo albums. Tia Celia, ang tanong ni Liana. Nasa altar na ng asawa ni Rico, Liana, ang secret niya. Kasama na niya. Ngumiti si Tia Celia. Ang utang mo sa akin, Liana, bayad na. Salamat sa respeto. Niyakap ni Liana si Tia Celia. Ang dignidad niya nagdala sa kanya ng pamilya. Sa garden, nakaupo si Rico. Tahimik. Nilapitan siya ni Liana. Ano ang iniisip mo, mahal ko? Si Isabel, sabi ni Rico. Umalis siya sa Pilipinas. Nagpadala siya ng gift sa atin. Inabot ni Rico ang isang maliit na box. Sa loob, may isang puting panyo, isang handkerchief, walang note. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Liana. Pagpapatawad o di kaya, hiwalay na siya sa guilt niya. Huminga ng malalim si Liana. Kung ano man yun, Rico, ang puso natin, hindi na nakakulong. Ang pagpapatawad para sa ating lahat. Patawad sa'yo, Liana, sa guilt ko, sa utang na dinala ko sa'yo. Patawad din sa'yo, Rico, sa hiya na hindi ko agad inalis. Si Maya at Elisa magkasama sa patio. Nagtuturo si Liana sa kanila. Maya, Elisa, ang drawing natin ngayon, ang future. Gumuhit si Maya ng isang malaking puso at sa loob ng puso may 4 na happy faces. Gumuhit si Elisa ng isang puno, ang sampagita tree, puno ng bulaklak. Ang utang, tapos na. Ang pag-ibig, walang katapusan. Sabi ni Liana, ang kwento ni Liana Reyes Sandejas, hindi ito tungkol sa pera o karangalan, kundi tungkol sa isang babaeng ginamit ang puso niya para labanan ang utang na loob at hiya, at sa huli natagpuan ang pag-ibig at kalayaan sa gitna ng injustice. Ang pangarap niya, hindi lang maging teacher, kundi maging kulay sa buhay ng pamilyang walang liwanag. At dito nagtatapos ang kwento ni Liana, Rico, at ng pamilyang natagpuan sa gitna ng utang at guilt. Maraming salamat mga minamahal naming kapuso sa inyong matiyagang pagsubaybay hanggang sa huling yugto ng paglalakbay na ito. Hindi madaling isulat ang kwento ni Liana. Naramdaman ko ang bigat ng bawat piraso ng hiya at utang na loob na pilit na dumidikit sa kanyang kaligayahan. Naramdaman ko ang sakit ng isang kapatid na handang magsakripisyo. Lalo na noong sandaling nagdesisyon si Rico at Maya. Doon ko naramdaman na ang pinakamalaking deal sa buhay ay hindi sa negosyo, kundi sa pagitan ng puso at konsensya. Ang kwentong ito ay nagmula sa isang munting binhi ng pag-asa na nakita ko sa totoong buhay, na kahit gaano pa kadilim ang business transaction ng buhay, may mga taong handang pumili ng liwanag. Sana, tulad ng maliit na buto ng sampagita, ang kwentong ito ay maging paalala sa inyo na ang pagpapatawad ay hindi lang choice, kundi healing. At ang tunay na kayamanan ay hindi ang allowance o inheritance, kundi ang puso na handang magmahal ng walang presyo. Ngayon, tanong ko sa inyo mga kapuso, ikaw ba?
Kung nasa posisyon ka ni Liana, kukunin mo ba ang check ni Rico o pipiliin mo ang hiya at dignidad mo? Kaya mo bang patawarin si Isabel o mananatili sa iyo ang galit? Ibahagi niyo sa amin ang inyong saloobin sa comment section. Ito ang lesson na gusto naming marinig mula sa inyo. Huwag kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito. Sa muling pagkikita, patuloy nating pakinggan ang mga kwentong babasag sa ating puso pero magbubuo sa atin sa huli. Ang kwento ay isinulat ni Kwentong Puso.